ano yung totoong sinabi nyo sa Tribune at ano hindi? So, sinabi nyo ba sa Tribune na kumikita si ano? So, may I ask, Mr. Hernandez, sino sinasabi nyo na... The indulgence of Senator Alan, Mr. Chair. Senator Rizzo. If I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya. Marami may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na karanasan niya either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So, ito po may higit na magkaiba po yung personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po personal knowledge yun. Alright. So, we're lawyers here, so we have to make that I am not a lawyer, Mr. Chair. Yeah, pero but sinasabi this is a legal matter, so we have to be clear about it. Ito legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Miss Apple. Yes, but Senator Risa, if I go here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, mag-react ka eh. Career to ng mga taga-DFA, hindi pwedeng chismis or hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako I'll go there if you allow me after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am sorry about that. But 1 minute suspension. 1 minute suspension. May I just complete para halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank you. I'm sorry for that, Madam Chair. I'm zealous about DFA and Josie. I'm sorry for that. Ms. Apple, hindi ko po... Senator, Alan Peter, kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa amin. Yeah. Ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So, kung mo, nagsumbong ako sa iyo, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si El Mercato, hindi niya inuupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag hindi, hindi. Eto po, meron na writings of a hatchet job, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I will tell Miss Apple nga na hindi ko minamaliit yung experience OFW, malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll prove my point, no? Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung 5 na nabasa mo ay totoo, pagka yung 1 o 2 hindi mo sure at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, inaapi yung 300 OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW. Totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po ng iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez now. Mr. Hernandez, so when you made those articles about Mr. Cato, sinong kino-quote mo sa mga natin dito ngayon? There were several po na those present now.